Ang Clippers nag-aabang ng isang defensive at two-time NBA champion na guard, si Jrue Holiday. Nag-iipon ng trade package at salary cap ang Clippers para makuha si Holiday mula sa Boston Celtics. Siya yung player na gustong ipamigay din ng Boston dahil sa kontrata niya. May natitira pang 3 taon kay Holiday na naka-align din yun kung sakali kay Kawhi Leonard at dito rin kay James Harden kapag pumirma. Ang pwedeng ipalit ng Clippers dito kay Holiday ay si Bogdanovic, Derrick Jones at Chris Dunn. Bukod pa kay Holiday, ang gusto talagang makuha ng Clippers si Derrick White na may kontrata pa until 2029 na nasa between ng $28 to $34 million. I-require nga lang ng Celtics ang Clippers na magsama ng multiple first round pick kapalit ni Derrick White. Agad yung tiniklay ng Boston. Sa pagitan din ni Holiday at ni Derrick White, mas mataas pa rin ngayon ang value ni Derrick White na may average ngayong season na 16 points, 4 rebounds, 4 assists, 44 and 38%. Mas maraming teams ang magkaka-interest kay Derrick White sa offseason kapalit ng multiple draft picks kumpara kay Holiday na meron lamang last season na 11 points, 4 rebounds, 4 assists, 1 steal, 44 and 35%. Hindi na rin siya makaangat ng lagpas 70 games. Ayaw rin di umano magbayad ng new team owner ng Celtics ng $37 million kay Holiday pagpatak niya ng 37 years old kaya balak na talaga siyang ipamigay. Si Devin Booker naman ang susunod ngayon na Damian Lillard dahil sa potential $150 million na contract extension na pipirmahan niya pagdating ng off-season. Oras na pirmahan ni Devin Booker yun, siya ang magiging highest paid player sa NBA history ngayon taon lang dahil next year may bago na naman. $75 million kada taon ang pwedeng makuha ni Booker. Isang buong kontrata na yan ng isang role player sa NBA. Tinipid pa siya niyan. Dahil pwede talagang pumirma si Devin Booker next year pa para makakuha siya ng 4 na taon na kontrata. May natitira pang 3 taong kontrata dito kay Booker na kapag inintay niya kasi yung until 2027 magiging eligible siya sa at least $350 million sa 4 na taon. Kaya susunod na Damian Lillard si Booker, ganito rin ang nangyari kay Lillard dati. Para hindi umalis ng team niya or hindi siya matrade, pinapirma ng Portland ng early extension. Ito yung naiwan kay Lillard na binubuno pa niya sa Bucks, yung 2 taong natitira sa kanya. Ito rin yung early extension niya sa Portland dati na after ng 1 year, nagpa-trade din si Lillard papuntang Milwaukee Bucks. Mahihirapan na i-trade ng Suns si Devin Booker kapag napirmahan niya yung contract extension at magtatagal yung buong kontrata niya until 33 years old. Ito rin yung edad ni Lillard na naisipan niyang hindi pala siya loyal kaya nagpa-trade sa Milwaukee. Mawawalan din ng financial flexibility ang Suns dahil sa gagawin nila. Mukhang mayaman talaga yung may-ari ng Suns eh. Problemado pa nga sila kay KD at dito kay Bradley Beal, bibigyan agad ng malaking kontrata na pampasakit ng ulo yung kanyang team. Si Booker din ang loyal player ngayon na ayaw umalis ng Suns. Bakit nga ba naman aalis sa laki ng kontratang nag-aabang? Sabi nga ni Nico Harrison, defense wins championship. Pero may kasibahan din sa NBA, hindi ko lang alam kung sino may sabi na injury change everything. Hindi ko alam kung tama pa grammar nun. Si Anthony Davis naman habang nag-iintay pa ng next season, hindi pa sigurado kung mag-i-stay siya sa Dallas dahil ang Miami naghahanap ng isang trade para sa isang star player. Ang lumabas sa rumors na yon, si Anthony Davis or si Kyrie ang pwedeng i-trade ng Dallas. May player option si Kyrie pero intended na i-retain siya ng Mavericks. Si Anthony Davis naman walang ganong report na katulad ng kay Kyrie. Pero may dilema sa Dallas na kailangan nilang magbitaw ng isang big man para hindi mapigilan ang mabilis na improvement agad ni Cooper Flagg na best option pa rin na position yung kay Anthony Davis, yung number 4. Si AD nabuhat pa nga yung Dallas hanggang play-ins. May natitira pang 3 taon kay Anthony Davis, $54 hanggang $62 million na risky di umano sa Miami na kunin si AD dahil sa contract niya at sa injury pa. Kapag hindi naman nababalian si AD, pang prime pa rin naman yung average niya at sanay na rin naman siyang bumuhat. Siya rin kasi yung backup scenario ng Miami para kay Kevin Durant na makakreate din ng championship window na hinahabol pa rin ni Pat Riley.